Morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today on diary entry number 1071. Oh my Jesus, you alone know what my heart is going through. Oh my strength, you can do all things. And though I expose myself to great sufferings, I shall always remain faithful to you because I am sustained by your singular grace. O Jesus ko, ikaw lamang ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng aking puso. O aking lakas, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. At kahit na inilalantad ko ang aking sarili sa matinding pagdurusa, lagi akong mananatiling tapat sa iyo. Dahil ako ay inaalalayan ng iyong natatanging biyaya. Again, since she was discharged from the hospital and went back to the convent, Faustina, in her daily diary entries, always reaffirmed, lagi niyang nire-reaffirm na ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaraan ng pagdurusa. So, maybe she was still in pain. She was discharged pero hindi naman talaga siya fully healed. We do not know why she was discharged despite this. Pero I think it's one of the reasons why she was suffering yung kanyang sakit. Kasi hindi naman na siya gasinong napapagod sa kumbento. Hindi na siya pinagtatrabaho doon. And she always had the time to pray, to communicate with Jesus. Hindi naman na siya binubuli ng mga panahon ito. Pero ang sabi pa rin niya, talagang hirap na hirap pa rin siya. Nagdurusa pa rin siya. So I think it is because of her health condition. Spiritually, maybe she was having some crisis, pero hindi kasi niya masyadong nasulat yan eh. We do not know until the end of the diary on what she really experienced until the end, no? Sa totoo po, hindi ko pa yan nababasa ng buong buo ang diary. So talagang yung mga ibang entries, syempre yun, at random. Halimbawa, 1571, mga ganun, or 1581, 12 something, 1285, mga ganun, no? So, hindi talaga siya consistently ko pa nababasa yung, in terms of chronology. Kasi ito chronological na to eh, yung pagkakasulat niya. Hindi katulad nung sa umpisa ng diary, for those who are new, no? When Faustina wrote the diary, it was a reinvention, no? She rewrote everything kasi yung unang diary, sinunog niya. Nakinig siya sa demonyo. Akala niya yung sinasabi ng demonyo ay totoo. Until she realized that it was the devil who provoked her to destroy or to burn the original, the first diary. And Father Michael Sopochko told her, rewrite it, isulat mo uli. So yung first part of the diary was written out of what she could still recall. Pagkatapos na masulat na niya yon, na siya, chronological na. Ibig sabihin, on a daily basis, she would write what she would feel, what she would think, no? Kung ano nasa sa loob niya. Consistently na nakita natin, mula nung confined siya for 4 months, araw-araw yan, binabasa natin. Nasusubaybayan natin. And we are now on 1071. And this is a few days pa lang, no, after she was discharged from the hospital. So maybe she's really in pain pa, physically having difficulty breathing, ganon, no? And she would always say, it is the Lord Jesus sustaining her.
on a daily basis. No? Give us this day our daily bread. Ganun talaga ang interpretation ng ito. No? On a daily basis, he was living one day at a time. Kung kailan sasapit ang end, she would know naman pag malapit na. No? Kasi na ano yan sinabi niya yan sa mga mother that on this day, October 5, 1938, no? Sinabi niya yan that she would pass on. So anyway, wala pa, hindi pa niya alam yon no, sa mga panahong ito. Ano ba ang ibig sabihin ng sustaining? Paano ba tayo? Kasi hindi lang si Faustina ang sinusustain ng Diyos. Actually, no, with creation, God does not abandon His creatures to themselves. He not only gives them being and existence, but also and at every moment upholds and sustains them in being, enables them to act, and brings them to their final end. This is from Catechism of the Catholic Church, number 301, paragraph 301. So lahat naman ng nilikha ng Diyos, sinusustain niya yan. Otherwise, bakit pa niya nilikha ang tao kung hindi naman niya isusustain ang buhay nito hanggang kamatayan, the very existence? Bakit pa niya nilikha ang karagatan kung hindi niya ito isusustain? So imagine the sea, no, yung bilog na mundo. Imagine mo, no, paano nangyari yung tubig nasa isang bilog na bagay, no, sa isang bola. Kasi alam mo, gravity would pull the water, no? So, kasi hindi natin nakikita yung buong bilog, no? Pero bilog talaga yan, like a ball. No? At sa ibabaw hanggang ilalim ng bola, nananatili ang tubig. So how did God sustain the oceans? No? Through the pull of gravity. Ang gravity nasa sentro naman wala doon sa ibabaw lamang. So it is in the center. Kaya nananatili ang karagatan. Ganun din ang lupa. Ganon din ang mga halaman. Ganon din ang mga ibon. God sustains the birds, all the animals. Kasi kung hindi, wala na. Patay na. Maaaring nagkakaroon ng extinction, no? Nawawala na sa mundo. Pag sinabi extinct, diba? Like the dinosaurs. They were already extinct, no? But there was a time when they were the kings of the earth. Silang hari. Lahat natatakot sa kanila. But it has to come to an end, no? Kasi nandito na ang tao, nilikha na ang tao. Hindi po pwedeng may mga ganun pa rin, no? Kasi otherwise, paano tayo mabubuhay kung daming malalaking bagay na nakakatakot, kakainin ka na kakainin, no? So, makikita mo kung paano ang creation ng Panginoon ay nagkakaroon ng relasyon sa bawat isa. The symbiosis of life. So, God loves everything that He created. Light sustains us. The sun sustains us. Mawawala yan sa gabi. Kasi dapat tayong magpahinga at matulog sa gabi. No? Pero pagkising natin, nandyan uli. Tinan yung body clock natin. Ano? Yung rhythm, biorhythm. The sun will rise again. And we have to also rise. Kailangan din natin bumangon. No? Pagputok ng araw, kailangan din natin bumangon. Sinusustain tayo ng light o ng liwanag o ng araw. So everything, God's creation, lahat yan, ay pinapanatili ng Diyos mula sa pagkakalikha hanggang sa katapusan nito, to their final end. Diba? So hindi lang tao ang sinusustain ng Diyos, kundi ang lahat ng kanyang nilikha. Otherwise, kung hindi niya isusustain ang mga halaman, wala tayong kakainin. Mamamatay din tayo, di ba? Kung hindi naman niya isusustain ang lupa, the mineral kingdom, ay paano masusustain ang mga halaman na magsusustain sa atin? So, kita mo yung kung paano lahat yan ng creation o nilikha ng Diyos ay kanyang pinapanatili. Next, by canonizing some of the faithful,
The saints have always been the source and origin of renewal in the most difficult times. Ito na yon, si Faustina to, di ba? Sinusustain ng ating Panginoon ang mga banal. Otherwise, think of this. Kung ang lahat ng tao, di ba napakasasama ng mga tao. Kunti lang naman ang banal eh. Ako, hindi man ako banal pa. Kayo, hindi rin kayo banal. Napakabihira ng banal. Ngayon, kung hindi tutulungan ng Diyos ang mga banal na ito para kayanin ang lahat ng sakripisyong iaalay nila para sa sangkatauhan, wala na tayong mga tao. Matagal na tayong wala. The world will already come to its end. By the year 2000, pagpasok ng bagong milenyo, gumuho na ang mundo. The end of the world would have already come, no? Nakarating na sana yun, no? Dumating na sana yung panahon na nagunaw ang mundo. Pero bakit hindi tayo nawala, no? Lahat ng religions nakita yan, that the world will come to an end. Pero bakit hindi nagunaw ang mundo? Because, kagaya ng sinasabi ni Faustina, because of this few faithful, itong iilang mga tao na patuloy at walang kasawasawang nagdarasal, nag-aaray ng sarili at ang buhay para sa mundo, for the sustenance, para masustain ang katauhan, no? ang buong mundo. Kaya, papaano masusustain ang mga banal na ito, ang lahat, kung hindi sila isusustain ng mismong Diyos? That is why these few chosen ones, may mga talagang pinili, predestined na talaga yan para maging saints. Ito, si Faustina, ipanganganak ito. Katulad ni Maria, predestined. Itong magiging anak ng itong magiging ina ng aking anak. So, yan ay nasa, ano na niya, nasa design na yan, kanyang plano. Paano mangyayari yon? Pinrepare lahat para sa pagdating ni Maria. Dahil sa pagdating ng kanyang anak, kailangan may isang banal na babaeng magdadala sa kanya. So, it is in the plan. Ganon din ang lahat ng mga banal. Saint Francis of Assisi, Pope Saint John Paul II, Saint Francis, the now Saint Francis, yung ating Pope ngayon. Saint Augustine, all the saints, Saint Peter Damian who's celebrating his feast today. So lahat yan, predestined din. And lahat ng yan, mga masasama din. May mga sariling kahinaan. All saints have their own weaknesses. So lahat yan, sinustain din ng Diyos. Otherwise, sino makakatulong ng Diyos para panatilihin ang mundo? Kung lahat ng mga tao sa mundo masasama, hindi, wala na, wasak na tayo. Gumuho na ang mundo, sinira na natin. Bakit? Tingnan niyo yung mga inventions. Ang mga inventions ng tao, by design, neutral naman, di ba? So, karaniwan ng mga tao, kung ano yung makabubuti para sa kanya, yun yung gagawin niya, kahit nakasamaan yun. The fuel, yung langis. No, ang mga digmaan ay naganap dahil sa langis. Kasi kailangan makontrol ng isang lahi ang resources na ito. Kaya kinigiyera niya ang Middle East. Kinamkam, no, yung mga source of these materials, resources. No? So dahil dun sa kasakiman ng tao, kung ganoon ang mangyayari at mangyayari, mapapariwara yung buong resources ng mundo dahil sa kasakiman. But because there are saints who are sustained by God. So, nangyayari na napapanatili pa rin. Nandyan ang invention na yan, tinitake advantage, hindi sa kabutihan. May mga tao na sakim na gagamitin ng kapangyarihan para makuha ang mga bagay na ito para sa kanilang sarili lamang
Pero okay lang po yun sapagkat may mga tao naman na handang mag-alay ng sarili para sa ating lahat. No, at ang halimbawa nito, isang dakilang halimbawa nito ay si Faustina. So kung hindi nagsakripisyo si Faustina, great sacrifices yan, no? Bagamat hindi katumbas ng sakripisyo ni Jesus, great yan. Sino sa atin ang kakayanin yan? Baka sa nakikinig ngayon at sa makikinig pa in the future sa ating episode na to, walang makakatulad sa sakripisyo na ginawa ni Faustina. But may mga taong magagawa yan. Kasi nawala na si Faustina, definitely ngayong panahon ito, ngayong araw na ito, no? May sinusustain ang Diyos ng mga banal. Di natin kilala kung sino yung mga yan. Sinusustain niyang mga yan sapagkat kailangan ng mundo ng mga banal. Na someday, they would be canonized. And these people, these souls who have contributed to the sustenance of the world para mapanatili ang mundo, they would be canonized. Dahil kailangan itong mga banal na to magkaroon ng ehemplo. Bigyan tayo ng example, maging model natin. Kilalanin natin sila at gayahin natin sila. Sundan ang mga yapak nila. Sapagkat dahil tao din sila, mamamatay sila at mawawala, no? Kailangang may magpatuloy. So there are people right now who are treading this path. Kukunti lang din yan. No? And I think Pope Francis is one of them. No? Pope Francis, ako yan, naniniwala ako. Kasi hindi man lahat ng Pope, di ba, naging banal. Although parang dapat ano yan, no? Dapat ay pag namatay, dapat saint agad, no? Pero hindi, hindi naman lahat ng Pope naging ganun, tingnan mo sa kasaysayan. But this one, this Pope Francis, kapag nawala to, mabilis din ang canonization nito because he had done a lot of good things during his papacy. Like, ako, for instance, ito maraming bumabati ko sa kanya, no? Pero yung kanyang effort to reach out to different cultures and religion, binibira siya dyan kasi marami sa atin masyadong mayabang sa ating relihiyon. No? Parang Katoliko lang, no, ang supreme, no. Pero sa kanya, he reached out, no. Ngayon, may sakit siya, no? Pero imagine mo, kahit mahina siya, talagang gagawin pa rin niya ang lahat. And he would, napaka-inclusive niya, hindi siya exclusive. Hindi siya exclusive to the Catholic faith alone. Nag-reach out siya sa lahat, sa maraming mga kultura, relihiyon, no? Because he would like everyone to be united. There can never be peace kapag hiwa-hiwalay tayo, and religion is one of the dividing factors, no? Pinaghihiwa-hiwalay tayo ng relihiyon. Ito mga Muslim na naglulunsad ng sarili nilang laban against us, no? Narito din ang ibang mga relihiyon which is very different from us. Yung ganun ba, no? Tapos eto rin tayo, makikisaw-saw din tayo na, ay hindi, kami ang magaling. So, Pope Francis is reaching out to everyone because God's mercy, my dear friends, my dear brothers and sisters, God's mercy is for everyone. The divine mercy is not just for the Catholics. The divine mercy is for everyone, regardless of your faith, regardless of your belief, I mean. No? Hindi nakasalalay ang paniniwala mo lamang, ang relihiyon mo para kaawa ka ng Diyos. Tayo lang naman ang nag-limit sa awa ng Diyos. But God is very inclusive. So again, God will sustain the faithful. And I mean also that it is not only the Catholic saints, the Catholic faithful na sinusustain ng Diyos. Maraming mga tao, mga kaluluwa living here on earth. And they are one. Our saints, the Catholic saints, and the saints from other traditions and religions. God is sustaining all of them so that we would also be sustained until the end of our life. The world will come to an end.